Ang huling bagay na nakita ni Arabella ay ang galit na kulay berde ng mga puno na nag-uunahan sa gilid ng kanyang paningin. Ang tunog ng kanyang motorsiklo ay isang sigaw sa katahimikan ng bundok, isang sigaw na katulad ng nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Isang matalim na liko. Putik. Ang pagkawala ng kontrol. Isang iglap ng matinding takot, ang pakiramdam ng paglipad sa hangin at pagkatapos. Dilim. Bago ang dilim, may mga salita. Mga salitang binitiwan ng kanyang ama sa kanilang library na amoy lumang papel at mamahaling alak. Ito ang obligasyon mo, Arabella. Ang Hacienda Miramonte ay sarmiento. At ikaw, bilang nag-iisang anak, ay isang sarmiento. Hindi ko ito pinili, Papa, isinigaw niya pabalik, ang boses niya ay nanginginig sa galit at pagkadismaya. Pinili ninyo ito para sa akin. Wala kang utang na loob. Ang salitang iyon. Iyon ang nagtulak sa kanya palabas ng bahay, iyon ang nagpasakay sa kanya sa kanyang motorsiklo, at iyon ang nagpadala sa kanya sa baluktot na daan paakyat sa bundok na ito, patungo sa hacienda na parang isang kulungan sa kanyang isip. Gusto lang niyang takasan ang lahat. Kahit sa ilang saglit lang. Hindi niya inakala na ang pagtakas ay magiging ganito kadilim. Dahan-dahan, may liwanag na pumasok sa kanyang kamalayan. Isang amoy. Amoy ng mamasa-masang lupa, usok mula sa kahoy at kape. Malakas, matapang na amoy ng kapeng barako. Sinubukan niyang imulat ang kanyang mga mata. Mabibigat ang kanyang mga talukap. Nasaan ako? Isang matinding kirot ang kumalat mula sa kanyang binti at napadaing siya ng mahina. Doon lang niya naramdaman na nakahiga siya sa isang bagay na hindi pamilyar. Isang papag na kawayan na maisapin na magaspang ngunit malinis na kumot. Pinilit niyang bumangon. Ang buong paligid ay gawa sa kahoy at sawali. May isang maliit na bintana na walang salamin at sa labas, nakikita niya ang makapal na hamog na yumayakap sa mga puno. Sa isang sulok, may isang kalan na may nagbabagang uling pa, pinagmumulan ng init at ng amoy ng kape. Ito ay isang kubo. Isang maliit, simpleng kubo sa gitna ng kawalan. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Kinapa niya ang kanyang bulsa. Wala ang cellphone niya. Ang kanyang bag. Sinong nandyan? Tanong niya, subalit mahina at paos ang kanyang boses. Isang anino ang gumalaw sa pinakamadilim na sulok ng kubo. Dahan-dahan itong tumayo at sa pagtapat nito sa liwanag mula sa bintana, nakita ni Ara ang isang lalaki. Mataas ito at balingkinitan ang katawan, ngunit baka sa mga braso nito ang tibay ng pagtatrabaho. Nakasuot ito ng isang lumang sando at pantalon na may mga mansa ng lupa. Magulo ang buhok nito at may ilang araw ng balbas sa mukha nito. Pero ang mga mata nito, iyon ang nakapagpatigil sa paghinga ni Ara. Malalim ang mga iyon, puno ng kalungkutan na hindi niya maintindihan at nakatitig sa kanya na parang kaya siyang basahin hanggang sa kaluluwa. Gusto niyang sumigaw pero walang boses na lumabas. Ang tanging nagawa niya ay umatras sa papag hanggang sa maramdaman niya ang malamig na dingding sa kanyang likuran. Sino ka? Ulit niya, mas malakas na ngayon. Nasaan ang mga gamit ko? Hindi sumagot ang lalaki. Lumapit ito sa kalan, kumuha ng isang tasang gawa sa bao, at nagsali ng mainit na kape. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya at inabot ang tasa. Tinitigan lang ni Ara ang kamay nito. Magaspang iyon, puno ng kalyo. Kamay ng isang magsasaka. Kamay ng isang taong hindi sanay sa marangyang buhay na kinalakihan niya. Huwag kang lumapit, babala niya. Tumigil ang lalaki. Ibinaba nito ang tasa sa isang maliit na bowl sa tabi ng papag. Pagkatapos ay tumalikod ito at may kinuha sa isa pang sulok. Ang bag niya. Maingat nitong inilapag iyon sa paanan niya. Nag-alinlangan si Ara bago niya ito abutin. Binuksan niya ito agad. Nandoon pa ang kanyang wallet. Ang kanyang mga credit card. Ang pera. Kumpleto lahat. Tumingin siya sa kanyang binti. May isang malinis na piraso ng tela na nakabalot sa kanyang sugat, at may mga dahon na nakadikit dito na hindi niya kilala. Pero ang kirot ay nabawasan na. Sino ang lalaking ito? Isang magnanakaw ay kukunin ang kanyang bag, isang masamang tao ay hindi gagamutin ang kanyang sugat. Pero ang pananahimik nito ay mas nakakakilabot pa kaysa sa anumang sigaw. Salamat, sabi niya, pilit na pinatatag ang boses.
Sinanay siya na laging nasa kontrol. At ang pinakamadaling paraan para maibalik ang kontrol ay ang paraan na alam niya. Magkano, tanong niya habang kinukuha ang kanyang wallet. Para sa tulong mo. At sa abala. Sa unang pagkakataon, nakita niyang nagbago ang ekspresyon sa mukha ng lalaki. Isang mabilis na pagkunot ng noo. Isang bahagyang pag-igting ng panga. Tumingin ito sa kanya, diretso sa kanyang mga mata, at umiling lang ito ng isang beses. Isang simpleng iling, pero para kay Ara, iyon ay isang sampal. Napahiya siya. Isang pakiramdam na hindi niya madalas maranasan. Ang pagtanggi nito ay isang paghamak sa mundong kanyang ginagalawan, kung saan lahat ay may presyo. Bago pa siya makapagsalita, may narinig silang mga boses mula sa labas. Ma'am Ara! Ma'am Ara, nandyan po ba kayo? Napuno ng ginhawa ang dibdib ni Ara. Mga tauhan niya. Mga tauhan mula sa hasyenda. Nandito ako, sigaw niya. Agad na bumukas ang pinto at pumasok si Mang Ben, ang matagal ng katiwala ng kanilang hasyenda. Baka sa mukha nito ang matinding pag-aalala. Ma'am Ara. Diyos ko po. Okay lang po ba kayo? Hinanap namin kayo kung saan-saan. Okay lang ako, Mang Ben, sagot ni Ara, habang tinutulungan siyang tumayo. Inalalayan siya ng dalawa pang trabahador. Bago siya tuluyang lumabas ng kubo, lumingon siya sa lalaking nanatiling nakatayo sa sulok, tahimik na parang isang anino. Sa liwanag na pumapasok mula sa nakabukas na pinto, mas naging malinaw ang mukha nito. Hindi pala ito gaanong matanda. Marahil ay kaedad niya lang. At sa kabila ng magaspang na itsura, may kakaibang dignidad sa tindig nito. Anong pangalan mo? Tanong ni Ara. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang lagyan ng pangalan ang misteryo. Tumingin ito sa kanya, ang mga matang iyon na puno pa rin ng hindi mabasa na emosyon. Theo, sagot nito, ang boses ay malalim at bahagyang magaspang, na parang hindi sanay gamitin. At pagkatapos, tumalikod na ito, kinuha ang isang lumang pandong, at lumabas sa kabilang pinto ng kubo, na wala sa makapal na hamog ng umaga. Naiwan si Ara na nakatayo doon, nakatingin sa kawalan kung saan ito nawala. May halong inis at hindi maipaliwanag na pagtataka. Theo. Isang pangalan na walang apelyido. Isang mukha na walang kwento. At isang pakiramdam na nagsasabi sa kanya na ang pagdating niya sa Hacienda Miramonte ay simula pa lamang ng isang bagay na mas komplikado pa kaysa sa isang minanang obligasyon. Ang Hacienda Miramonte ay hindi isang simpleng lupain para kay Arabella, ito ay isang kaharian. At sa loob ng 3 araw mula nang dumating siya, siniguro niyang malalaman ng lahat kung sino ang bagong reyna. Ang lumang mansyon, na dating puno ng alikabok at katahimikan, ay napuno ng tunog ng kanyang mga takong na humahampas sa sahig na kahoy. Ang kanyang boses, malinaw at may otoridad, ay umalinggaw sa bawat sulok. Gusto kong makita ang lahat ng financial reports mula sa nakaraang 5 taon. Naka-spreadsheet. Bukas ng umaga. Ang mga lumang kagamitan sa processing area, kailangan ng palitan. Mag-research kayo ng mga bagong teknolohiya. Ibigay niyo sa akin ang 3 pinakamagandang option. Simula ngayon, magkakaroon tayo ng daily end report. Gusto kong malaman ang lahat ng nangyayari sa bawat sektor ng hacienda, mula sa pagtatanim hanggang sa pag-aani. Sa conference room, sa harap ng mga pinuno ng bawat departamento na pawang mga lalaking mas matanda sa kanya, tumayo si Ara na suot ang kanyang navy blue power suit. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang perpektong bon, at ang kanyang mukha ay may ekspresyon ng isang taong walang panahon para sa mga palusot. Ang sugat sa kanyang binti ay halos gumaling na, ngunit ang alaala ng kubo sa gubat at ng misteryosong lalaki ay nananatili, isang maliit na tinik sa kanyang isipan. Ang Hacienda Miramonte ay natutulog, sabi niya, ang kanyang tingin ay isa-isang dumadaan sa mga mukha sa harap niya. Panahon na para gisingin natin ito. Panahon na para ipakita natin sa lahat na ang pangalang Sarmiento ay nangangahulugan pa rin ng kalidad at kahusayan. May mga tumango, may mga yumuko, ngunit ramdam niya ang pag-aalinlangan sa hangin. Para sa kanila, siya ay isang taga-Maynila, isang babaeng sanay sa aircon at mga board meeting, hindi sa init ng araw at amoy ng lupa. Determinado siyang patunayan na nagkakamali sila. Kinabukasan, maaga siyang lumabas para personal na siya sa atin ang mga taniman.
Suot ang kanyang riding boots at isang puting polo, nilibot niya ang malawak na lupain. Maganda ang hasyenda, hindi niya maikakaila. Ang mga puno ng kape ay nakahanay na parang mga sundalo sa mga dalisdis ng bundok. Ngunit napansin niya ang ilang bahagi na tila napapabayaan. Mang Ben, tawag niya sa katiwala na sumusunod sa kanya. Bakit parang may sakit ang mga puno sa area na to? Naninilaw ang mga dahon. Napakamot sa ulo si Mang Ben. Yan po, Ma'am Ara. Medyo matagal na pong problema yan. Sinubukan na po namin ang iba't ibang pataba at pesticide galing sa syudad, pero ayaw pong tumalab. Kumunot ang noo ni Ara. Sinunod niyo ba ang instruction sa libro? Nag-soil test ba kayo? Opo, Ma'am. Lahat po. Pero may sariling isip yata ang lupa dito. Habang naglalakad sila, may natanaw siyang isang lalaki sa di kalayuan. Nakayuko ito sa isang puno ng kape, maingat na hinahaplos ang mga dahon nito na parabang isang mahal sa buhay. Isang pamilyar na tindig. Isang pamilyar na anino. Sino yon? Tanong ni Ara, itinuturo ang lalaki. Napatingin si Mang Ben at ngumiti. Yan po si Theo. Isa po sa mga hardinero natin. Medyo bago lang po siya, pero napakasipag. Siya po ang nag-aalaga sa pinakamatatandang puno natin. Theo. Tumigil sa pagtibok ang mundo ni Ara. Siya. Ang lalaking nagligtas sa kanya? Isang hardinero sa sarili niyang pamamahay? Ang inis na naramdaman niya sa kubo ay bumalik, mas matindi pa. Pakiramdam niya ay pinaglaruan siya. Naglakad siya palapit, ang bawat hakbang ay mabigat. Hindi siya napansin ni Theo. Patuloy lang ito sa ginagawa, kinakausap ang halaman ng pabulong. Anong ginagawa mo? Ang boses ni Ara ay malamig at matalim. Nagulat si Theo at napaangat ng tingin. Ang mga mata niyang malulungkot ay nagpakita ng bahagyang gulat, ngunit agad ding bumalik sa dati nitong kalmadong anyo. Tumayo siya ng tuwid at bahagyang yumuko. Ma'am Ara, bati nito. Tinanong kita kung anong ginagawa mo, ulit niya, hindi pinansin ang pagbati. Tinitingnan ko lang po ang mga halaman, Ma'am. Mukhang may sakit po sila. Alam ko, mataray na sagot ni Ara. At ang solusyon ay hindi ang bulungan sila. Ang solusyon ay nasa siyensya. Nasa tamang sukat ng pataba at pesticide. Itinuro niya ang isang supot ng commercial fertilizer na nakasandal sa isang puno. Ginamit niyo na ba to? Tumingin si Theo sa supot at umiling. Hindi po yan ang kailangan nila, Ma'am. Masyadong matapang po yan para sa lupa dito. Mas lalo lang pong masisira ang lupa. Isang tawa ng pag-uyam ang kumawala sa bibig ni Ara. At paano mo naman nalaman yan? May degree ka ba sa agrikultura? O baka naman yan ang ibinulong sa'yo ng mga puno? Hindi nasaktan si Theo sa pang-iinsulto niya. Kalmado lang itong sumagot. Hindi po sa ganoon, Ma'am. Nakikita ko lang po sa kulay ng lupa. At sa amoy ng hangin. Naiinis na si Ara. Ang lalaking ito, sa kanyang simpleng damit at mga salitang simple, ay hinahamon ang lahat ng kanyang pinag-aralan. Hacienda Miramonte will run on data and modern methods, not on superstitions and whispers. Maliwanag ba yon, Theo? Gawin mo ang trabaho mo. Sundin mo ang instructions. Tumango lang si Theo, hindi na nakipagtalo. Opo, Ma'am. Tumalikod na si Ara, pakiramdam ay nanalo siya sa kanilang munting debate. Ngunit habang papalayo, hindi niya mapigilang lumingon. Nakita niya si Theo na nakayuko ulit, kinukuha ang isang dakot ng lupa at inaamoy ito, ang mukha ay may ekspresyon ng matinding pag-aalala. Kinagabihan, hindi mapakali si Ara. Ginawa niya ang lahat para makalimutan ang nangyari, ibinuhos niya ang sarili sa mga report, sa mga numero, sa mga plano. Ngunit ang imahe ni Theo na kausap ang mga halaman ay bumabalik sa kanyang isipan. Dahil sa pagkainip, napunta siya sa lumang library ng kanyang ama. Doon, sa isang estante na puno ng mga libro tungkol sa kape, may isang lumang notebook na nakaipit sa pagitan ng dalawang makakapal na aklat. Kinuha niya ito. Sulat kamay ito ng kanyang ama. Binuklat niya ang mga pahina. Puno ito ng mga obserbasyon tungkol sa hacienda. At sa isang pahina, may isang entry na nakakuha ng kanyang atensyon. May isang bagong hardinero. Hindi ko alam ang pangalan, ayaw sabihin.
Pero may kakaiba sa kanya. Kinakausap niya ang mga halaman na parang mga anak niya. Sabi niya, ang lupa daw ay may sariling kaluluwa. Ang sabi niya, ang kailangan lang daw ay makinig. Tinawanan ko siya noong una. Pero nang gumaling ang mga puno sa sektor 4 na akala ko ay mamamatay na, nagsimula akong maniwala. May hiwaga sa mga kamay ng taong iyon. Napatigil si Ara sa pagbabasa. Sektor 4. Iyon ang eksaktong lugar kung saan niya nakita si Theo kanina. Isinara niya ang notebook. Ang inis na nararamdaman niya ay napalitan ng isang bagong emosyon, pagtataka. Sino ba talaga ang lalaking ito? Isang simpleng hardinero na may kakaibang kaalaman, o isang taong may itinatagong mas malalim pa? Napatingin siya sa bintana, sa madilim na taniman sa labas. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya na ang kaharian na gusto niyang pamunuan ay may mga lihim na hindi kayang ipaliwanag ng anumang libro o spreadsheet. Sakto namang tumunog ang telepono sa kanyang mesa. Si Mang Ben. Maam Ara, sabi ng matanda sa kabilang linya, ang boses ay nanginginig sa takot. Kailangan niyo pong pumunta dito sa Sektor 4. Bilis po. Anong nangyayari, Mang Ben? Ang mga puno po, maam, ang pinakamagaganda nating puno, bigla na lang pong nalalanta ang mga dahon. Parang isang salot. Nanlamig ang buong katawan ni Ara. Ang mga pinakamahalagang puno. Ang mga puno na pinagkukunan ng pinakamamahaling butil ng kape. Lahat ng modernong pamamaraan niya, lahat ng kanyang kumpiyansa, ay biglang naglaho. Gawin niyo ang lahat, utos niya. Isang buntong hininga ang narinig niya mula kay Mang Ben, isang tunog ng kawalan ng pag-asa. Nagawa na po namin, maam. At mukhang wala pong epekto. May isang tao lang po ang makakalutas nito, maam Ara, si Theo. Ang katahimikan ng gabi ang kanlungan ni Mateo. Sa ilalim ng maputlang sinag ng buwan, ang Hacienda Miramonte ay nagiging ibang lugar. Nawawala ang mga mapanuring tingin, ang mga utos, ang bigat ng pagiging isang hamak na hardinero. Dito, sa gitna ng mga puno ng kape, siya ay si Theo lang. Isang taong sinusubukang takasan ang anino ni Mateo de la Cruz. Pero ngayong gabi, kahit ang katahimikan ay may dalang lason. Ang mga salita ni Arabella kaninang umaga ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Malamig. Matigas. Puno ng paghamak. May degree ka ba sa agrikultura? Napapikit siya. Kung alam lang nito. Kung alam lang nito na ang mga kamay na ito, na ngayoy puno ng kalyo at lupa, ay dating humahawak ng mga blueprint at mga scale model ng matatayog na gusali. Kung alam lang nito na ang utak na ito, na ngayon ay iniisip lang ang tamang timpla ng pataba, ay dating nagdidisenyo ng mga tahanan at mga pangarap. Pero ang Mateo na iyon ay matagal nang namatay. Namatay kasama ni Isabel sa isang madilim na gabi, sa isang madulas na kalsada. Ang naiwan na lang ay si Theo, isang multo na nagtatago sa liwanag ng araw. Theo! Isang boses ang pumunit sa katahimikan. Si Mang Ben, tumatakbo palapit, hila-hila ang hininga. Theo, ang mga puno sa Sektor 4. Kailangan ka namin. Alam na niya. Bago pa man sabihin ni Mang Ben, alam na niya. Naamoy niya ito sa hangin kanina. Isang kakaibang tamis na maihalong pagkabulok. Isang peste na hindi kayang patayin ng anumang kemikal. Sumunod siya kay Mang Ben sa ilalim ng mga ilaw na dinala ng mga trabahador, nakita niya ang tanawin na nagpadurog sa kanyang puso. Ang mga dahon ng pinakamatatandang puno ng Miramonte, mga punong inalagaan pa ng lolo ni Ara, ay kulubot at may mga itim na batik. Mukha silang namamatay. At nandoon si Ara. Nakatayo sa gitna ng lahat, ang mukha ay nababalutan ng pag-aalala. Ang suot niyang puting polo ay may mansa na ng putik. Ang reyna ay bumaba mula sa kanyang trono, at ngayon ay kaharap ang isang problemang hindi kayang lutasin ng kanyang kapangyarihan. Nagkatinginan sila. Sa mga mata ni Ara, wala na ang paghamak. Ang nandoon na lang ay desperasyon. Anong-anong gagawin natin? Tanong nito, ang boses ay halos pabulong. Hindi siya sumagot. Lumuhod siya, kumuha ng isang dakot ng lupa at inamoy ito. Kumuha siya ng isang may sakit na dahon at pinisil ito sa kanyang mga daliri. Fungus, sabi niya. Nasa ugat. Mabilis kumalat. Kaya ba yan ng fungicide? Tanong ni Ara. Umiling si Theo. Masyado nang malala.
Papahinain lang lalo ng kemikal ang mga puno. Kailangan natin ng lunas na galing sa kalikasan. Tumayo siya. Kailangan ko ng mga dahon ng neem tree, dinikdik na bawang, at abo mula sa sinunog na dayami. At kailangan ko ito ngayon na. Walang nagtanong. Walang kumontra. Maging si Ara ay tumango lang. Sa isang iglap, ang hamak na hardinero ang naging general, at ang lahat ay sumusunod sa kanyang utos. Magdamag silang nagtrabaho. Si Theo ang naghahalo ng mga sangkap sa isang malaking drum, ang amoy ay matapang at hindi kaaya-aya. Ang ibang mga trabahador ang nag-iigib ng tubig mula sa sapa. At si Ara na natili si Ara sa kanyang tabi. Hindi ito umalis. Tahimik lang itong nanonood, nag-obserba. Paminsan-minsan, nagtatanong ito. Saan mo natutunan yan? Sa lolo ko, sagot ni Theo, hindi tumitingin. Magsasaka rin siya. Nagkaroon ng katahimikan. Ang lolo ko rin, mahinang sabi ni Ara. Siya ang nagtanim ng mga punong ito. Sa ilalim ng buwan, sa gitna ng amoy ng lupa at mga halamang gamot, tila nawala ang pader sa pagitan nila. Hindi na siya ang reyna at hindi na siya ang hardinero. Sila ay dalawang taong nagmamalasakit sa iisang bagay. Nang matapos niyang ihalo ang lunas, nagsimula siyang idilig ito sa paanan ng bawat puno. Maingat! Dahan-dahan! Habang ginagawa niya ito, may ibinubulong siya na tanging ang mga puno lang ang nakakarinig. Naramdaman niyang lumapit si Ara sa kanyang likuran. Ano nang binubulong mo? Humarap siya. Ang kanilang mga mukha ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Naamoy niya ang banayad na pabango nito, kahalo ng amoy ng lupa. Patawad, sabi niya. Hinihingan ko sila ng tawad dahil sa kabila ng lahat, sila pa rin ang nagbibigay buhay. Sa sandaling iyon, habang nagtama ang kanilang mga mata, may kakaibang kislap na dumaan. Isang pag-unawa. Isang koneksyon. Nang biglang, sa pag-abot niya sa balde, dumaplis ang kanyang kamay sa braso nito. Ang balat nito ay malambot at mainit. Nagulat sila pareho. Isang kuryente ang gumapang sa braso ni Theo, isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Agad siyang umatras, na parang napaso. Nag-iwas din ng tingin si Ara, at namula ang kanyang mga pisngi. Nabasag ang sandali. Ngunit may isang bagay na nagbago. Kinaumagahan, isang himala ang sumalubong sa kanila. Ang mga itim na batik sa mga dahon ay hindi na kumalat. Ang mga sanga, na kagabi lang ay mukhang pagod at lanta, ay tila muling nagkaroon ng lakas. Isang sigaw ng kagalakan ang narinig mula sa mga trabahador. Gumana! Gumana ang lunas ni Theo. Napangiti si Theo. Isang tunay na ngiti ang una sa napakatagal na panahon. Hinanap ng kanyang mga mata si Ara. Nakita niya ito na nakatayo sa di kalayuan. Naglakad ito palapit sa kanya, ang mukha ay seryoso pa rin, ngunit ang mga mata ay may bagong liwanag. Sa harap ng lahat ng mga manggagawa, nagsalita ito. Salamat, Theo. Iniligtas mo ang hasyenda. Ang mga salitang iyon ay mas matamis pa kaysa sa anumang papuri na natanggap niya sa kanyang dating buhay. Para sa isang sandali, naramdaman niya na baka nga, may puwang pa para sa kanya sa mundong ito. Ngunit ang mga sandali ng pag-asa ay sadyang mailap. Isang makintab at itim na disigu ang huminto sa kanilang tapat. Mula dito ay bumaba ang isang lalaking nakaputing polo at khaki pants, ang mukha ay nakangiti ngunit ang mga mata ay malamig. Ara, dear cousin. I heard there was some trouble, sabi nito sa malambing na boses. Victor, sagot ni Ara, ang ngiti ay bahagyang pilit. What are you doing here? I came to help, of course. Family helps family. Ang tingin ni Victor ay lumibot sa paligid at pagkatapos ay tumuon ito kay Theo. Ang ngiti sa mukha nito ay nanatili, ngunit ang mga mata nito ay nag-iba. Isang tingin ng pagkakilala. Isang tingin ng isang mga ngasong nakakita ng kanyang biktima. Naglakad si Victor palapit kay Theo at inilahad ang kamay. You must be the hero of the day. Victor Imperial. Nag-aalangan, tinanggap ni Theo ang kamay nito. Ang hawak ni Victor ay mahigpit at malamig. Inilapit ni Victor ang mukha nito sa tenga ni Theo, na parang may ibubulong na sikreto. Ang kanyang boses, na kanina lang ay malambing, ay naging isang makamandag na sitsit. Hindi ko akalain na dito ka lang pala nagtatago. Mateo de la Cruz.
Akala ko ba ipatay ka na, kasama ng nobya mong mamamatay tao? Bawat salita ay isang punyal na bumaon sa puso ni Theo. Ang dugo niya ay tila nagyelo. Ang lakas na naramdaman niya kanina lang ay biglang naglaho, pinalitan ng isang pamilyar na yelo ng takot. Binitiwan ni Victor ang kanyang kamay at tinapik pa siya sa balikat, na parang magkaibigan sila. Good job, sabi nito ng malakas para marinig ng lahat, bago tumalikod at bumaling muli kay Ara. Naiwan si Theo na nakatayo doon, hindi makagalaw. Ang pangalang I. Mateo de la Cruz ay parang isang kulog na yumanig sa pundasyon ng mundong itinayo niya sa Hacienda Miramonte. Ang mga salitang ki mamamatay tao ay isang laso na muling gumapang sa kanyang mga ugat, pinapatay ang anumang usbong ng pag-asa na naramdaman niya kanina lang. Nakita niya ang paglapit ni Ara sa kanya, ang mukha nito ay puno ng pagtataka. Theo, okay ka lang ba? Tanong nito. Namutla ka. Napansin ni Ara ang biglaang pagbabago sa anyo ni Theo. Ang kumpiyansa na ipinakita nito kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang takot na hindi niya maintindihan. Tumingin siya kay Victor, na ngayon ay nakangisi habang kausap si Mang Ben, na para bang wala itong ginawang masama. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa likod ni Ara. May mali. May isang bagay na sinabi si Victor kay Theo. Isang bagay na nagbalik sa anino sa mga mata ng hardinero. Okay lang ako, maam, sagot ni Theo, ang boses ay halos hindi marinig. Yumuko ito, umiiwas sa kanyang tingin. Kailangan ko lang pong bumalik sa trabaho. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Ara. Mabilis itong tumalikod at naglakad palayo, ang mga balikat ay muling bumagsak, na parang pasan na naman nito ang bigat ng buong mundo. Napanood siya ni Ara na maglakad papalayo, at isang pakiramdam ng pag-aalala at pagkalito ang naiwan sa kanya. Ang koneksyon na naramdaman nila kaninang madaling araw, ang init ng kanilang mga kamay na nagdampi, ay tila isang malayong alaala na lamang. Ang pagdating ni Victor ay parang isang madilim na ulap na biglang tumakip sa liwanag ng araw sa Hacienda Miramonte. At alam ni Ara, sa kaibuturan ng kanyang puso, na ang dala nito ay hindi tulong, kundi gulo. Si Victor Imperial ay marunong maglaro ng mga salita. Magaling siyang magtanim ng mga ideya, hindi sa lupa, kundi sa isipan ng mga tao. At sa mga sumunod na araw, ang isipan ni Arabella ang kanyang ginawang taniman. Alam mo, pinsan, sabi ni Victor isang gabi habang sabay silang naghahapunan sa malaking lamesa ng mansyon, labis akong humahanga sa iyo. Kayang-kaya mong patakbuhin ang lugar na ito ng mag-isa. Hindi ako nag-iisa, Victor. May mga tauhan ako, sagot ni Ara, habang hinihiwa ang kanyang steak. Naman, ngiti ni Victor, sabay inom ng red wine. Pero sa huli, ang desisyon ay nasa iyo. Ang responsibilidad. Kaya naman dapat, sigurado ka sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Lalo na ang mga taong malapit sa iyo. Hindi direktang sinabi ni Victor ang pangalan ni Theo, pero alam ni Ara kung sino ang tinutukoy nito. Simula nang dumating si Victor, ang presensya ni Theo ay tila naging isang malaking tandang pananong sa buong hacienda. Si Theo ay isang mahusay na hardinero, sabi ni Ara, idiniin ang bawat salita. Iniligtas niya ang mga puno natin. Walang duda, mabilis na sang-ayon ni Victor, itinaas pa ang dalawang kamay na parang sumusuko. He's a miracle worker, I'll give you that. Ang sinasabi ko lang, hindi ba't nakakapagtaka? Isang taong ganoon kagaling, pero nagtitiis sa maliit na sahod bilang isang simpleng hardinero. Saan siya galing? Sino ang pamilya niya? Wala tayong alam. Ang mga tanong ni Victor ay mga binhi ng lason. At sa lupang pagod at puno ng pag-aalinlangan sa isip ni Ara, nagsimula itong tumubo. Ang pagkapraning nalikas sa kanya, na panandali ang nawala dahil sa paghanga niya kay Theo, ay unti-unting bumabalik. Kinabukasan, sinadya niyang hanapin si Theo. Nakita niya itong nag-aayos ng mga paso sa greenhouse. Tahimik. Nakatuon sa trabaho. Ngunit ang bigat sa kanyang mga balikat ay tila mas naging kapansin-pansin. Theo, tawag niya. Lumingon ito at gaya ng dati, yumuko ng bahagya. Maam Ara. Kumusta na ang mga puno sa Sektor 4? Tanong niya, sinisikap na maging kaswal. Maayos na po sila, maam. Kailangan lang po ng patuloy na pag-aalaga. Tumango si Ara. Naghanap siya ng sasabihin ng paraan para mabuksan ang usapang gusto niyang puntahan.
Yung pinsan ko, si Victor. Nagkausap ba kayo noong isang araw? Nakita niya ang pag-igting ng panga ni Theo. Isang mabilis, halos hindi mahahalata na reaksyon. Nagpakilala lang po siya, ma'am. Ganoon ba, sabi ni Ara. Mabait si Victor, pero minsan, masyadong mausisa. Sana'y hindi kanya na-offend sa mga tanong niya. Ito na. Ang pagkakataon para magsalita si Theo. Ang pagkakataon para sabihin kung ano ang ibinulong ni Victor. Ngunit umiling lang si Theo. Wala po siyang sinabing masama, ma'am. Isang kasinungalingan. Alam ni Ara na kasinungalingan iyon. At ang kasinungalingang iyon, kahit pa siguro para protektahan siya, ay mas nagpatibay sa pader na nagsimulang itayo muli sa pagitan nila. Bakit siya nagsisinungaling? Ano ang itinatago niya na ayaw niyang malaman ni Ara? Ang mga bulong ni Victor ay nagpatuloy. Sa umaga, sa tanghalian, sa gabi. Narinig ko sa mga trabahador, walang may alam kung saan talaga nakatira si Theo. Dito lang daw siya natutulog sa lumang bodega. Sinubukan kong i-search ang pangalan niya online. Mateo de la Cruz. Napakaraming lumabas. Pero walang mukhang katulad niya. Para siyang multo. Ara, mag-ingat ka. Isang babaeng tulad mo, maganda, mayaman, nag-iisa dito madaling maging target. Isang hapon, habang naglalakad si Ara pabalik sa mansyon, nakita niya si Theo na nagdidilig ng mga halaman malapit sa hardin. Lumapit siya, determinado nang tapusin ang lahat ng pagdududa. Pero habang papalapit, nakita niya itong may kausap sa isang lumang cellphone. Nakatalikod ito sa kanya, kaya hindi niya makita ang mukha nito, ngunit dinig niya ang boses nito, puno ng emosyon na hindi niya pa kailanman narinig mula dito. Hindi mo kailangang mag-alala. Ligtas ako dito. Huwag kang gagawa ng kahit ano, nakikiusap ako. Sige na. Mag-iingat ka. Bye. Itinago nito ang cellphone nang maramdaman nitong may papalapit. Nang humarap ito kay Ara, ang mukha nito ay blanko na naman, na para bang ang emosyon na narinig niya kanina ay isang imahinasyon lang. Ngunit ang mabilis na pagtago nito ng cellphone at ang bahagyang panginginig ng kamay nito ay hindi nakaligtas sa mapanuring mata ni Ara. May problema ba, Theo? Tanong niya, ang boses ay mas matigas kaysa sa kanyang intensyon. Umiling si Theo, ang tingin ay nasa mga halaman. Wala po, ma'am. Personal na tawag lang po. Personal, ulit ni Ara. Ang salitang iyon ay tila may kakaibang lasa. Ang akala ko ba ay wala kang pamilya dito? Napaangat ng tingin si Theo. Sa mga mata nito, nakita ni Ara ang isang mabilis na kislap ng sakit. May mga bagay po, ma'am, na mas mabuting hindi na lang pag-usapan. Ang sagot na iyon ang huling patak na nagpaapaw sa baso. Para kay Ara, iyon ay isang pag-amin. Isang pag-amin na mayroon ngang itinatago. Ang lahat ng babala ni Victor, lahat ng kanyang sariling pagdududa, ay nagsama-sama at naging isang malaking pader ng kawalan ng tiwala. Ang hasyenda na ito ay nasa ilalim ng pamamahala ko, sabi niya, ang bawat salita ay may bigat. At gusto kong malaman ang lahat ng nangyayari dito, at kung sino ang mga taong nasa loob nito. Kung may itinatago ka, Theo, mas mabuting sabihin mo na ngayon. Hindi na siya si Ara na may paghanga. Siya na ulit ang reyna ng Miramonte, ang tagapagmana ng mga Sarmiento, na humihingi ng katotohanan. Ang pag-uusap nila ay naputol ng pagdating ni Victor, na may dalang 2 baso ng malamig na juice. Mukhang seryoso ang usapan ninyo, sabi nito, na may ngiti sa labi. Inabutan niya ng isang baso si Ara. Huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo, pinsan. Hayaan mo na ang mga maliliit na bagay sa mga taong tulad ko. Tiningnan ni Ara si Theo. Naghihintay. Umaasa. Ngunit si Theo ay yumuko lang. Paumanhin po, ma'am, sabi nito, at tumalikod na para ipagpatuloy ang trabaho. Iniwan si Ara kasama ang kanyang pinsan at ang lumalaking laso ng pagdududa sa kanyang puso. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Ang mga salita ni Victor, ang pag-iwas ni Theo, ang misteryosong tawag sa cellphone, lahat ay umiikot sa kanyang isipan. Binuksan niya ang kanyang laptop. Nag-alinlangan siya sandali. Ito ay isang paglabag sa privacy. Isang bagay na hindi niya dapat gawin. Ngunit ang pangangailangan niyang malaman ang katotohanan ay mas malakas. Sa search bar, tinip niya ang pangalan na narinig niyang binigkas ni Victor noong isang araw.
Mateo de la Cruz. Walang lumabas na pamilyar. Gaya ng sinabi ni Victor. Subalit may sinabi pa itong isa. Isang bagay na hindi niya pinansin noong una. Saan siya galing? Nag-isip si Ara. Ang aksidente niya ay nangyari sa daan paakyat dito mula sa katabing probinsya. Posibleng doon ito galing. Dinagdagan niya ang kanyang search. Mateo de la Cruz. Architect. Batangas. At doon lumabas ito. Isang lumang article mula sa isang local newspaper, 5 taon na ang nakalipas. Ang headline ay sumampal sa kanya. Arkitekto, suspect is pagkamatay ng mayamang nobya ay isang kiis crashed. Nasa ibaba nito ang isang larawan. Isang mas batang bersyon ni Theo, nakasuot ng barong, nakangiti sa tabi ng isang magandang babae. Ang kanyang mga mata noon ay hindi pa malungkot. Puno pa ito ng pangarap. Nanlamig ang mga kamay ni Ara habang binabasa niya ang mga detalye. Ang pangalan ng nobya. Ang pamilya nitong makapangyarihan. Ang mga akusasyon ng pagiging gold digger. Ang pagkawala niya matapos ang kaso. Ang hangin sa kanyang silid ay tila naubos. Ang Theo na nagligtas sa kanya, ang Theo na nagligtas sa mga puno, ay isang anino lamang. Ang totoong tao pala ay isang suspect. Isang taong may madilim na nakaraan. Tumayo siya at lumapit sa bintana, nanginginig. Sa di kalayuan, natanaw niya ang liwanag mula sa bintana ng lumang bodega. Alam niyang nandoon si Theo. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang kalungkutan sa mga mata nito. Ang pag-iwas. Ang mga kasinungalingan. Pero ang pag-unawa ay hindi nagdulot ng kapayapaan. Nagdulot ito ng mas malaking tanong. Determinado, lumabas siya ng mansyon at naglakad sa dilim patungo sa bodega. Haharapin niya ito. Kailangan niyang marinig ang katotohanan mula mismo sa bibig nito. Nang malapit na siya, narinig niya ang boses ni Theo mula sa loob, basag at puno ng sakit. Hindi ko na kaya, Tody. At pagkatapos ay isang malakas na kalabog na parang may isang bagay na ibinato sa pader. Huminto si Ara sa labas ng pinto, ang kamay ay nasa ere, hindi sigurado kung dapat ba siyang kumatok o tumalikod na lang. Sa huli, pinili niya ang harapin ang katotohanan, gaano man ito kapangit. Hinarangan niya ang daan ni Theo kinabukasan habang papunta ito sa mga taniman. Ang araw ay sumisikat pa lang, ngunit ang hangin sa pagitan nila ay malamig. Sino ka ba talaga, Theo? Tanong niya, ang boses ay walang emosyon. Ano ang tinatago mo? Ang tanong ni Arabella ay parang isang matulis na sibat na tumusok sa dibdib ni Mateo. Ang hangin ng umaga ay biglang naging mabigat at ang pamilyar na amoy ng kape ay tila maihalong pait. Sino ka ba talaga? Gusto niyang sumagot. Gusto niyang sabihin ang lahat. Ngunit ang mga salita ay ayaw lumabas. Paano niya sisimulan? Paano niya ipapaliwanag ang isang nakaraan na siya mismo ay gustong-gusto ng kalimutan? Napapikit siya sandali at ang imahe ni Isabel ay muling sumulpot sa kanyang isipan. Ang tawa nito. Ang ngiti. Ang huling tingin nito sa kanya bago sila lamunin ng dilim. Ang mga akusasyon. Ang mga mapanghusgang mata ng mga tao. Ang kahihiyan sa mukha ng kanyang mga magulang. Lahat ng iyon ay isang sugat na hindi kailanman naghilom. At ngayon, si Ara, ang babaeng dahan-dahan niyang pinahahalagahan, ang nagbubukas muli sa sugat na iyon. Theo, ulit ni Ara, ang boses ay mas matigas na ngayon, walang bakas ng pasensya. Napabuntong hininga si Theo, isang tunog ng pagsuko. Itinaas niya ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata ni Ara. Nakita niya roon ang pagdududa, ang pagkadismaya. At iyon ay mas masakit pa kaysa sa anumang galit. Ang pangalan ko, simula niya, ang boses ay magaspang, ay Mateo. Mateo de la Cruz. Tumango si Ara, hindi nagulat. Alam ko. Nabasa ko. Ang pag-amin ni Ara ay parang isang sampal sa kanya. Ibig sabihin, nag-imbestiga ito. Hindi ito nagtiwala. Ang maliit na pag-asa na naramdaman niya noong mga nakaraang araw ay biglang gumuho. Ano pa ang gusto mong malaman? Tanong niya, ang tono ay maihalong pait. Ang totoo, simpleng sagot ni Ara. Hindi yung mga nakasulat sa internet. Yung totoong nangyari. Mula sa'yo. Naglakad si Theo papunta sa isang malaking puno ng akasya sa gilid ng taniman at sumandal dito.
Tumingin siya sa malayo, sa mga bundok na nababalutan pa ng hamog. Arkitekto ako noon, simula niya. May nobya ako. Nahirapan siyang bigkasin ang salitang iyon. Isang gabi, papunta kami sa isang party. Galing ako sa isang construction site, pagod. Dapat hindi na ako ang nag-drive, pero mapilit siya. Muli, bumalik ang alaala. Ang ulan. Ang madulas na kalsada. Ang tawa ni Isabel habang kinukumbinsi siyang siya na ang mag-drive. Nawala ng preno ang sasakyan, pagpapatuloy niya, ang boses ay nanginginig na. Sinubukan ko ang lahat. Ang handbrake lahat. Pero wala. Masyadong mabilis ang lahat. Nahulog kami sa bangin. Nagising na lang ako sa ospital. Pero siya wala na siya. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Agad niya itong pinunasan, ayaw ipakita ang kahinaan sa harap ni Ara. Tinitigan siya ni Ara. Naghihintay. Mayaman ang pamilya niya, dagdag ni Theo. Makapangyarihan. Kailangan nila ng masisisi. At sino pa ba ang pinakamadaling sisihin kundi ang nobyo na mahirap lang? Ang nobyo na nakaligtas. Sinabi nilang sinadya ko. Na gusto ko ang pera nila. Napinlano ko ang lahat. Kinasuhan nila ako. Naging isang circus ang buhay ko. Araw-araw, nasa balita ang mukha ko, tinatawag na mamamatay tao, gold digger. Pero naakwit ka. Sabi sa article, kulang sa ebidensya, sabi ni Ara. Mapait na tumawa si Theo. Naakwit ako. Pero hinatulan na ako ng publiko. Nawala lahat sa akin, Ara. Ang lisensya ko, ang mga kliyente ko, ang mga kaibigan ko. Kahit ang sarili kong pamilya, nahirapan silang tingnan ako sa mata. Kaya tumakas ako. Nagpalit ako ng pangalan. Nagtago. Hanggang sa napadpad ako dito sa Miramonte. Dito, ang tanging hinihusgahan sa akin ay kung gaano kahusay ang pag-aalaga ko sa mga puno. Dito, payapa na sana ako. Tumingin siya kay Ara, ang mga mata ay puno ng pakiusap. Iyon ang totoo. Maniwala ka sana. Natahimik si Ara. Pinoproseso niya ang lahat. May isang bahagi sa kanya na gustong maniwala. Nakikita niya ang sakit sa mga mata ni Theo, naririnig niya ang katapatan sa nanginginig nitong boses. Naaawa siya. Ngunit may isa pang bahagi, ang bahaging Sarmiento, ang bahaging sanay sa mga kasinungalingan at pagkukunwari. May mga kulang sa kwento. Sino ang babaeng kausap mo sa cellphone kahapon? Diretsong tanong niya. Nagulat si Theo sa tanong. Hindi niya ito inaasahan. Kapatid siya ni Isabel. At ano ang sinabi niya? Nag-aalala lang siya. Simula nang dumating si Victor natatakot siyang baka bumalik ang gulo. Muli isang kalahating katotohanan. Hindi nito sinabi kung bakit eksaktong nag-aalala ang kapatid ni Isabel. Hindi nito sinabi ang buong konteksto. At doon nakita ni Ara ang butas. Ang pag-aalinlangan. Bakit hindi mo sinabi sa akin to noon, Theo? Tanong niya, ang boses ay puno ng pagkadismaya. Bakit hinintay mo pang alamin ko sa iba? Bakit kailangan ko pang mag-imbestiga na parang isang espiya? Natakot ako, mahinang sagot ni Theo. Natakot akong husgahan mo ako. Natakot akong kamuhian mo ako. Umiling si Ara, ang puso niya ay nahahati sa pagitan ng awa at galit. Mas nakakadismaya ang kasinungalingan, Theo. Mas nakakadismaya ang pagtatago. So all this time, sabi niya, habang nararamdaman ang pag-init ng kanyang mga mata, nagsinungaling ka. Hindi ito isang tanong, kundi isang konklusyon. Para sa kanya, ang hindi pagsasabi ng buong katotohanan ay kapareho lang ng pagsisinungaling. Ang tiwalang sinimulan niyang ibigay ay parang isang baso na nabitawan at ngayon ay basag na. Ara, pakiusap di. Huwag, putol niya. Ang boses niya ay malamig na ulit. Hindi ko alam kung paano pa kita pagkakatiwalaan. Tumalikod siya at naglakad palayo, iniwan si Theo na nakasandal sa puno, mag-isa kasama ang mga multo ng kanyang nakaraan. Habang naglalakad si Ara, hindi niya napansin ang isang anino sa di kalayuan sa likod ng mga puno ng kape. Si Victor. Nanonood. Nakangisi. Ang mga binhi na itinanim niya ay namumunga na. Kinagabihan, hindi mapakali si Theo sa kanyang maliit na silid sa bodega.
Ang mga salita ni Ara ay umuukit sa kanyang isipan. Hindi ko alam kung paano pa kita pagkakatiwalaan. Kinuha niya ang isang lumang kahon sa ilalim ng kanyang papag. Sa loob nito ay ang mga natitirang alaala ng dati niyang buhay. Mga litrato nila ni Isabelle. Mga luma niyang blueprint. At isang sulat. Ang huling sulat mula sa kapatid ni Isabelle na ibinigay sa kanya bago siya tuluyang umalis ng Batangas. Kuya Mateo, alam kong hindi mo kasalanan. May alam ako. May narinig ako. Pero natatakot akong magsalita. Masyadong makapangyarihan si. Ang huling bahagi ng sulat ay napunit. Isang bahagi na hanggang ngayon ay hindi pa rin niya maintindihan. Narinig niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone. Isang unknown number. Sinagot niya ito. Hello? Mateo de la Cruz, sabi ng isang boses sa kabilang linya. Isang boses na pamilyar, ngunit may halong panganib. May babala ako sa'yo. Lumayo ka kay Arabella Sarmiento. Kung hindi sisiguraduhin kong malalaman ng buong Pilipinas kung nasaan ka. Sisiguraduhin kong babalikan ka ng pamilya Montenegro. Ang boses ay kay Victor. At sa sandaling iyon, alam ni Teo na ang katahimikan na hinahanap niya sa Hacienda Miramonte ay tapos na. Ang nakaraan ay hindi lang bumabalik. Nangangaso na ito. Kinabukasan, hindi ang sinag ng araw ang gumising kay Arabella, kundi ang isang walang tigil na pag-vibrate ng kanyang cellphone sa bedside table. Isang tunog na parang isang galit na bubuyog na gustong kumawala. Napabangon siya, kinusot ang kanyang mga mata na magapa dahil sa kakulangan ng tulog at sa sama ng loob. Ang pag-uusap nila ni Teo kahapon ay nag-iwan ng isang mapait na lasa sa kanyang bibig. Ang pagkadismaya ay mas matindi pa kaysa sa galit. Kinuha niya ang kanyang cellphone, inaasahang isa lang itong tawag mula sa opisina nila sa Maynila. Ngunit hindi lang ito isa. 23 missed calls. 14 na text messages. Mahigit 50 notifikasyon mula sa iba't ibang social media apps. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. May nangyari. Isang bagay na malala. Ang unang mensahe na nabuksan niya ay mula sa kanyang ama. Nakasulat sa malalaking letra. Tawagan ni Lai. Ngayon, Defe. Bago pa niya matawagan ang ama, isang link mula sa isang kaibigan ang nag-pop up sa kanyang screen. Galing ito sa isang sikat na gossip blog, isang site na kilala sa paglalathala ng mga kontrobersyal na kwento tungkol sa mga mayayaman at sikat. Nanginginig ang kamay niyang pinindot ang link. Habang naglo-load ang page, para siyang humihinga sa ilalim ng tubig. At pagkatapos nakita niya ito. Ang headline ay malaki, mapang-akit at brutal. Yangi madilim deve sikreto de likod ng ege, puno ng kape. Sino dens misteryosong hardinero ng Hacienda Miramonte? At sa ibaba nito, ang isang larawan ni Teo na kuha mula sa di kalayuan habang nag-aalaga ito ng mga halaman. Sa tabi nito, ang luma niyang litrato kasama si Isabel Montenegro, ang parehong litrato na nakita ni Ara sa internet kagabi. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang mga letra sa screen ay lumabo at ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagkabog ng sarili niyang dibdib. Pinilit niyang basahin ang artikulo. Ang bawat salita ay isang dago. Siya si Mateo de la Cruz, isang dating arkitekto na nasangkot sa isang car crash na ikinamatay ng kanyang nobyang si Isabel Montenegro, anak ng maimpluwensyang si Congressman Montenegro. Bagamat na-acquit, marami ang naniniwala na siya ay isang gold digger na may kinalaman sa trahedya. Ngayon, ang lalaking ito ay natagpo ang nagtatrabaho bilang isang hamak na hardinero sa sikat na Hacienda Miramonte na pag-aari ng mga Sarmiento. Ano ang ugnayan niya sa tagapagmanang si Arabella Sarmiento? Isang kwento ba ito ng pag-ibig sa pagitan ng isang prinsesa at isang obrero, o isang masalimuot na plano para muling makapasok sa mundo ng mga mayayaman? Ang pangalan ng kanyang pamilya. Ang pangalan ng hacienda. Ang sarili niyang pangalan. Lahat ay kinalagkad sa putik kasama ni Teo. Isang mainit na galit ang umakyat mula sa kanyang tiyan paakyat sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, maghagis ng gamit, magwala. Ang kahihiyan. Ang eskandalo. Tumunog muli ang kanyang telepono. Ang kanyang ama. Sinagot niya ito. Papa ni Arabella. Ang sigaw sa kabilang linya ay sapat na para masira ang kanyang eardrums.
Anong klaseng kahihiyan ito? Pinagkakalat mo ang pangalan ng pamilya natin sa buong Pilipinas dahil sa isang hardinero. Isang kriminal. Hindi siya kriminal, Papa. Naakwit siya, depensa ni Ara, kahit na ang sarili niyang paniniwala ay nag-uumpisa ng gumuho. Wala akong pakialam. Ang pangalan natin ang nakasalalay dito. Ang negosyo. Tanggalin mo ang lalaking iyan ngayon din. Itapon mo siya palabas ng hasyenda. Naiintindihan mo ba ako? Bago pa siya makasagot, ibinaba na ng kanyang ama ang tawag. Napatulala si Ara, hawak ang telepono. Tumingin siya sa bintana at ang nakita niya ay nagpatigas sa kanya sa kinatatayuan. Sa labas ng malaking gate ng Hacienda Miramonte, may mga van na may logo ng iba't ibang V networks. Mga reporter. Mga kameraman. Nagkukumpulan na parang mga buitre na nakaamoy ng sariwang dugo. Kinubkob na sila. Ma'am Ara. Napalingon siya. Si Victor, nakatayo sa may pinto, may dalang isang tasa ng kape. Ang mukha nito ay puno ng peking pag-aalala. Narinig ko ang sigaw mo. Okay ka lang ba? Nakita ko na ang balita. Lumapit ito at ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. I'm so sorry this is happening to you, pinsan. Sinabi ko na sayo na mag-ingat ka sa taong yan, hindi ba? Ang mga salita nito ay dapat na nakakaaliw, pero para kay Ara, ang mga ito ay parang gasolinang ibinuhos sa apoy. Ang paraan ng pagkakasabi nito, ang "I told you so" na tono, alam niya. Alam niyang may kinalaman si Victor dito. Wala siyang pruweba, pero nararamdaman niya. Huwag mo akong hawakan, sabi niya, ang boses ay malamig at walang emosyon habang tinatabig ang kamay nito. Nagulat si Victor, ngunit mabilis ding nakabawi. Ara, I'm just trying to help. Kung gusto mong tumulong, sabi ni Ara, tinititigan ito sa mata, paalisin mo ang mga reporter sa labas. At hanapin mo si Tio. Gusto ko siyang makausap. Ngunit huli na ang lahat. Isang tawag ang pumasok sa intercom sa kanyang silid. Ang gwardiya sa gate. Ma'am Ara, may bisita po kayo. Ayaw pong magpaawat. Sino yan? Sinabi kong walang papapasukin, sigaw ni Ara. Si Congressman Montenegro po, ma'am. Nanigas si Ara. Congressman Montenegro. Ang ama ni Isabel. Bago pa man siya makasagot, nakita niya ito mula sa kanyang bintana. Isang makintab na itim na sasakyan ang dahan-dahang pumasok sa gate, na parang isang hearse na naghahatid ng kamatayan. Ang bawat pag-ikot ng gulong nito sa graba ay parang isang babala. Huminto ang sasakyan sa harap mismo ng mansyon. Bumukas ang pinto. Mula sa loob ay bumaba ang isang lalaking nasa edad 50, nakasuot ng mamahaling suit. Payat ito, ngunit ang tindig ay puno ng kapangyarihan. Ang kanyang buhok ay may mga uban na, at ang kanyang mukha ay guhit-guhit ng kalungkutan at galit. Tumingala ito at tumingin diretso sa bintana kung nasaan si Ara. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, malamig at nangangako ng ganti. Ang eskandalo ay hindi na lang isang artikulo sa internet. Nakatayo na ito ngayon sa kanyang harapan. Ang sala ng mansyon, na karaniwang simbolo ng kapangyarihan at karangyaan ng mga Sarmiento, ay tila lumiliit. Ang hangin ay mabigat, puno ng tensyon na halos nahihiwa. Nakatayo si Arabella sa gitna, kaharap si Congressman Montenegro. Sa likod niya, naroon si Victor, na may ekspresyon ng isang nag-aalalang tagamasid, ngunit ang mga mata ay may kislap ng tagumpay. Congressman, bati ni Ara, sinisikap na panatilihing kalmado at propesyonal ang kanyang boses, sa kabila ng malakas na pagkabog ng kanyang dibdib. Hindi ko inaasahan ang iyong pagdalaw. Talaga ba, Yunel Sarmiento? Ang boses ng kongresista ay hindi malakas, ngunit ito'y matalim at malamig na parang yelo. Nang pinabayaan kong makalaya ang lalaking pumatay sa aking anak, ipinangako ko sa aking sarili na hindi na ako magkakamali ulit. Akala ko'y nagtago na siya sa isang butas na hindi nasisikatan ng araw. Pero heto siya, nagtatago sa ilalim ng iyong pangangalaga. Ang bawat salita ay isang akusasyon. Hindi lang laban kay Theo, kundi pati na rin sa kanya. Wala siyang kasalanan, mariing sabi ni Ara. The court found him not guilty. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa bibig ni Montenegro. Ang korte ay napaglalaruan ng pera at impluwensya. Isang bagay na dapat ay alam mo, bilang isang Sarmiento. Pero ang hustisya ng isang ama, hindi.
Ibibigay mo ba sa akin ang lalaking yan, o kailangan ko pang gamitin ang lahat ng koneksyon ko para sirain hindi lang ang pangalan ng hasyenda mo, kundi ang buong pangalan ng pamilya mo? Ito ay isang banta. Isang direktang deklarasyon ng digmaan. Bago pa makasagot si Ara, tumunog ang kanyang cellphone. Isang video call mula sa kanyang pamilya. Alam niyang hindi ito magiging maganda. Sa screen, nakita niya ang galit na mukha ng kanyang ama, ang nag-aalalang mukha ng kanyang ina, at ang mga mukha ng kanyang mga tiyuhin at tiyahin na pawang mga board member ng Sarmiento Corporation. Ara, ano itong nababalitaan namin, bungad ng isa niyang tiyuhin. Tinatawagan kami ng mga business partners natin. Ang Montenegro family ay isa sa mga pinakamalaki nating kliyente sa real estate. Pinagbabantaan nilang i-pull out lahat ng investments nila. Pinagtatawanan tayo, Ara, sabi naman ng kanyang ama. Isang Sarmiento, nakikipagrelasyon sa isang hardinero. Isang eskandalosong hardinero. Wala kaming relasyon, sigaw ni Ara, ang pagtitimpi niya ay unti-unti nang nawawala. Kung ganon, patunayan mo, hamon ng kanyang ama. Paalisin mo siya. Ipakita mo sa lahat kung kanino katapat, sa pamilya mo, o sa isang taong walang kwenta. Bigyan niyo ako ng oras. Wala ng oras, putol ng kanyang ama. Pumili ka, Arabella. Siya, o kami. At pinatay ang tawag. Naiwan si Ara na nakatayo, nanginginig. Ang mundo niya ay gumuho sa loob lamang ng ilang oras. Ang pamilyang dapat ay kakampi niya ay siya pang nagtulak sa kanya sa bangin. Ang mga kasosyo sa negosyo ay tumatalikod. At ang isang makapangyarihang tao ay nagbabantang durugin siya. Lahat dahil sa isang lalaki. Lahat dahil kay Theo. Saan nga ba si Theo? Simula nang pumutok ang balita, hindi na niya ito nakita. Lumabas siya ng mansyon, hindi pinansin ang tawag ni Victor. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makatakas sa mga pader na tila sumisikip sa paligid niya. Naglakad siya patungo sa mga taniman. Ang mga manggagawa na dati binabati siya ng may ngiti ay umiiwas ngayon ng tingin. Naririnig niya ang kanilang mga bulungan habang dumadaan siya. Kawawa naman si Maam Ara na damay pa. Sabi na nga ba, may kakaiba sa Theo na yan. Dapat paalisin na yan dito para matahimik na ang lahat. Ang bawat bulong ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang balat. At pagkatapos, sa di kalayuan, sa ilalim ng isang puno ng mangga kung saan sila madalas kumain ng pananghalian, nakita niya si Theo. Nakaupo itong mag-isa sa isang bangko. Ang kanyang plato ng pagkain ay hindi pa nababawasan. Ang kanyang mga balikat ay nakakuba at ang kanyang ulo ay nakayuko. Walang lumalapit sa kanya. Walang kumakausap. Para siyang isang isla ng kalungkutan sa gitna ng isang dagat ng paghusga. Biglang nawala ang galit ni Ara. Nawala ang pagkadismaya. Ang natira ay isang matinding awa. Doon niya nakita ang totoong Theo. Hindi ang suspect sa isang krimen, hindi ang hardinero, hindi ang eskandalo. Kundi isang taong nasasaktan, nag-iisa, at pinagtutulungan ng buong mundo. Ang lahat ng sinabi ng kanyang ama, ni Congressman Montenegro, ng kanyang mga kamag-anak, ay biglang nawalan ng bigat. Ang tanging nakikita niya ay ang lalaking nagligtas sa kanyang buhay sa gubat, ang lalaking nagligtas sa mga puno ng kanyang lolo, ang lalaking may pinakamalungkot na mga mata na nakita niya sa buong buhay niya. Nagsimula siyang maglakad palapit dito. Bawat hakbang ay isang desisyon. Bawat hakbang ay isang pagpili. Nakita niya ang sarili sa pagitan ng dalawang mundo. Sa isang banda, ang mundo ng mga Sarmiento, ang yaman, ang kapangyarihan, ang obligasyon. Sa kabilang banda, ang mundo ni Theo, isang mundong simple, tahimik, ngunit puno ng sakit at kawalan ng katarungan. At sa sandaling iyon, alam na niya kung saan siya dapat lumugar. Hindi pa siya nakakarating kay Theo nang harangin siya ni Victor. Ara, saan ka pupunta? Tanong nito, ang boses ay maihalong pagbabala. Huwag mong gawin to, lalo mo lang palalalain ang sitwasyon. Umalis ka sa daan ko, Victor. Nakikiusap ako sa'yo, pinsan. Isipin mo ang pamilya natin. Isipin mo ang pangalan natin. Ngumiti si Victor, isang ngiti na ngayon ay nakikita na ni Ara bilang isang maskara ng kasakiman. Pero may solusyon ako. Isang paraan para matapos ang lahat ng ito. At ano iyon? Tanong ni Ara, kahit alam na niya ang isasagot nito.
Ibigay mo sa akin ang pamamahala ng Hacienda Miramonte, sabi ni Victor, ang mga mata ay nagniningning sa ambisyon. I will handle everything. I'll talk to Montenegro. I'll handle the press. I'll make this all go away. At ikaw, makakabalik ka na sa Maynila, sa buhay na gusto mo. Malaya. Walang problema. Tinitigan ni Ara ang kanyang pinsan. At sa wakas, nakita niya ang tunay nitong kulay. Hindi ito nag-aalala para sa kanya o sa pamilya. Ang gusto lang nito ay ang hacienda. Ang lahat ng ito, ang pag-leak ng impormasyon, ang pagpapalaki ng issue, ay parte ng plano nito. Isang malamig na determinasyon ang bumalot sa puso ni Ara. Ngumiti siya. Salamat sa offer, Victor. Pero hindi. Tinalikuran niya ito at nagpatuloy sa paglakad patungo kay Theo, na ngayon ay nakatingin na sa kanya, ang mukha ay puno ng pagkalito. Nang makarating siya sa harap nito, hindi siya nagsalita. Umupo lang siya sa tabi nito sa bangko, kinuha ang sarili niyang baon at nagsimulang kumain. Isang simpleng kilos. Ngunit sa harap ng lahat ng mga matang nakatingin, iyon ay isang deklarasyon. Isang deklarasyon ng pagpili. Ang ginawang pag-upo ni Arabella sa tabi niya ay parang isang sinag ng araw sa gitna ng isang malakas na bagyo. Para kay Mateo, iyon ay isang kilos na hindi niya kailanman malilimutan. Sa harap ng lahat ng paghusga, sa gitna ng eskandalong siya ang dahilan, pinili nitong manatili sa kanyang tabi. Pero ang sinag ng araw na iyon ay may kasamang anino. Ang anino ng katotohanan. Habang nakaupo sila roon, sa isang katahimikang mas malakas pa kaysa sa anumang salita, alam ni Theo na ang ginawa ni Ara ay maglalagay dito sa mas malaking panganib. Nakita niya ang tingin ni Victor mula sa malayo, isang tingin ng galit at pagkatalo. Narinig niya ang mga bulungan na lalong lumakas. Ang pagtatanggol sa kanya ni Ara ay hindi nito ikabubuti. Ito ay magiging mitsa ng kanyang pagbagsak. At hindi niya iyon kayang hayaan. Kinagabihan, habang ang buong hacienda ay natutulog, si Theo ay gising na gising. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang papag sa lumang bodega, ang tanging liwanag ay mula sa isang maliit na gasera. Ayaw niyang umalis. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, nakahanap siya ng isang lugar na matatawag niyang tahanan. Isang lugar kung saan ang kanyang mga kamay ay may silbi, kung saan ang kanyang kaalaman ay may halaga. At isang lugar kung saan may isang babaeng tumingin sa kanya at nakita ang higit pa sa isang hardinero. Ngunit ang pag-ibig, kung iyon nga ang tawag sa nararamdaman niya, ay hindi dapat makasarili. Ang tunay na pagmamahal ay ang pag-iisip sa kapakanan ng taong mahal mo, kahit na ang kapalit nito ay ang sarili mong sakit. Kinuha niya ang isang maliit na bag at nagsimulang mag-impake. Ang kanyang mga gamit ay ilan lang. 2 pares ng damit pantrabaho, isang lumang tuwalya, at ang maliit na kahon na naglalaman ng mga pira-pirasong alaala ng dati niyang buhay. Pinagmasdan niya ang kahon. Gusto niya itong iwan. Gusto na niyang talikuran ng tuluyan si Mateo de la Cruz. Ngunit may isang bahagi sa kanya na hindi ito magawa. Iyon na lang ang natitirang patunay na minsan, siya ay naging ibang tao. Isang taong may pangarap. Isinilid niya ang kahon sa bag. Kumuha siya ng isang kapirasong papel at isang lumang ballpen. Anong isusulat niya? Paano ka magpapaalam sa isang taong nagsimula ng maging mundo mo? Sinubukan niyang bumuo ng mga pangungusap, ngunit ang mga salita ay tila tumakas sa kanya. Sa huli, ang tanging naisulat niya ay 2 maikling pangungusap, isinulat ng isang nanginginig na kamay. Salamat sa lahat. Paalam. Maingat siyang lumabas ng bodega. Ang hangin ay malamig at ang langit ay madilim, walang bituin. Tumingin siya sa malaking mansyon. Sa isang bintana sa 2 palapag, may liwanag pa. Alam niyang iyon ang silid ni Ara. Gising pa ito. Marahil, tulad niya, hindi rin ito mapakali. Dahan-dahan, na parang isang magnanakaw sa gabi, pumasok siya sa mansyon, gamit ang susi ng kusina na ipinagkatiwala sa kanya ni Mang Ben. Umakyat siya sa hagdan, ang bawat hakbang ay mabigat. Nakatayo sa labas ng pinto ng opisina ni Ara, huminga siya ng malalim. Ipinasok niya ang sulat sa ilalim ng pinto. Isang huling tingin at pagkatapos ay tumalikod na siya. Iyon na iyon. Tapos na. Naglakad siya palabas ng hacienda, tinahak ang madilim na daan pababa ng bundok. Hindi siya lumingon.
Samantala, sa kanyang opisina, si Ara ay nakatingin sa kawalan. Hindi niya alam kung ano ang susunod na gagawin. Ang alam niya lang, tama ang kanyang naging desisyon. Nang tatayo na sana siya, napansin niya ang isang piraso ng papel sa ilalim ng kanyang pinto. Kinuha niya ito. Binuksan. At binasa ang mga salitang sinulat ni Theo. Salamat sa lahat. Paalam. 1,000 emosyon ang sabay-sabay na sumabog sa kanyang dibdib. Pagtataka. Galit. At isang napakalaking takot. Hindi. Hindi maaari. Tumakbo siya palabas ng opisina, pababa ng hagdan. Theo! Theo! Walang sumasagot. Tinakbo niya ang bodega. Walang tao. Ang papag ay walang laman. Ang gasera ay patay na. Umalis na siya. Iniwan siya. Isang malakas na kulog ang yumanig sa kalangitan at kasunod nito ang pagbuhos ng malakas na ulan. Ngunit hindi ito alintana ni Ara. Tumatakbo siyang bumalik sa mansyon, kinuha ang susi ng kanyang pick-up truck at mabilis na nagmaneho palabas ng gate. Ang daan ay madulas at madilim, ngunit wala siyang pakialam. Ang tanging nasa isip niya ay si Theo. Hindi niya hahayaang basta na lang itong umalis. Hindi pagkatapos ng lahat. Sa ilalim ng malakas na ulan na halos walang makita dahil sa pag-iyak na humahalo sa mga patak ng ulan sa kanyang windshield, natanaw niya ito. Isang anino na naglalakad sa gilid ng kalsada, basang-basa, pasan ang isang maliit na bag. Ihininto niya ang sasakyan sa tabi nito at bumaba, hindi alintana ang malakas na ulan na agad bumasa sa kanya. Theo, sigaw niya. Lumingon ito, ang mukha ay puno ng gulat. Ang ulan ay tumutulo sa kanyang buhok, sa kanyang mukha, na parang mga luha. Anong ginagawa mo dito, Ara? Bumalik ka na, sabi ni Theo, ang boses ay nanginginig dahil sa ginaw at sa emosyon. Bakit? Tanong ni Ara, lumalapit sa kanya. Bakit ka umaalis? Dahil ba sa kanila? Dahil ba sa sinabi nila? Umaalis ako dahil sa'yo, sigaw ni Theo pabalik, ang sakit ay malinaw sa kanyang boses. Hindi mo ba nakikita? Sinisira kita, Ara. Sinisira ko ang pangalan mo, ang pamilya mo, ang lahat ng pinaghirapan mo. Hindi mo to deserve. Wala akong pakialam sa kanila, sigaw ni Ara, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi, kahalo ng ulan. Ang mayroon akong pakialam ay ikaw. Isang kulog muli, mas malakas, na tila sumasabay sa tindi ng kanilang damdamin. Huwag mong iwan ako, pagmamakaawa niya, ang boses ay basag na. Naniniwala ako sa'yo. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Theo. Naniniwala ako sa'yo. Mga salitang hindi niya narinig sa loob ng 5 taon. Mga salitang akala niya ay hindi na niya muling maririnig. Tinitigan niya si Ara. Basang-basa. Nanginginig. Ngunit ang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. Sa pagmamahal. Isang bahagi niya ang gustong tumakbo at yakapin ito. Ngunit ang mas malaking bahagi, ang bahaging puno ng takot at pagkasala, ang nanalo. Hindi mo dapat gawin to, Ara, sabi niya, ang boses ay halos pabulong na. Masasaktan ka lang. Dahan-dahan siyang umiling, ang puso ay nadudurog sa bawat paggalaw. At sa huling pagkakataon, tinalikuran niya ito. Naglakad siya palayo sa dilim, sa ilalim ng bumubuhos na ulan. Iniwan si Ara na nakatayo sa gitna ng kalsada. Humahagulgol, ang kanyang mga hikbi ay sinasabayan ng walang tigil na patak ng ulan mula sa kalangitan. Hindi alam ni Arabella kung gaano siya katagal na nakatayo sa gitna ng kalsada, basang-basa at nanginginig, habang pinapanood ang anino ni Theo na unti-unting nilalamon ng dilim at ng ulan. Ang bawat hakbang nito palayo ay parang isang punyal na humihiwa sa kanyang puso. Masasaktan ka lang. Ang mga salita niyang iyon. Para sa kanya, iyon ay isang pag-aalala. Ngunit para kay Ara, iyon ay isang hamon. Isang hamon na hindi niya urungan. Bumalik siya sa pick-up, ang isip ay blanko maliban sa isang bagay, hindi niya hahayaang magtapos ito ng ganito. Pinatakbo niya ang sasakyan, sinundan ang direksyon kung saan naglakad si Theo. Ilang metro lang ang layo, natanaw niya ulit ito. Ihininto niya ang sasakyan sa mismong harap nito, hinarangan ang daan. Binuksan niya ang pinto sa passenger side. Sakay, sabi niya, ang boses ay hindi na nagmamakaawa. Ito ay isang utos.
Tumingin si Theo sa kanya, ang mukha ay basang-basa, ang mga mata ay puno ng pagod at pagkalito. Ara, hindi ako aalis dito hanggat hindi ka sumasakay, Theo. Kahit abutan pa tayo ng umaga dito. Nagkatinginan sila ng matagal. Isang labanan ng kalooban. Sa huli, si Theo ang unang sumuko. Walang imik, umikot ito at sumakay sa pick-up. Ang biyahe pabalik sa hacienda ay tahimik. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng windshield wipers na lumalaban sa malakas na ulan at ang kanilang mga mabibigat na paghinga. Pagdating nila sa mansyon, hindi na sila nag-usap. Inabutan ni Ara si Theo ng isang malinis na tuwalya at mga damit na tuyo na pag-aari ng kanyang ama. Ipinagtimpla niya ito ng mainit na kape. Ang bawat kilos ay simple, ngunit puno ng kahulugan. Isang mensahe na hindi na kailangan ng mga salita, nandito ako. Hindi kita iiwan. Kinabukasan, alam ni Ara na kailangan niyang harapin ang resulta ng kanyang desisyon. Tinipon niya ang lahat ng mga manggagawa sa harap ng mansyon. Tumayo siya sa itaas ng hagdanan at sa tabi niya, nakatayo si Theo. Nakita niya ang gulat at pagtataka sa mukha ng mga tao. Nakita niya ang galit sa mukha ni Victor na nakatayo sa isang tabi. Makinig kayong lahat, simula ni Ara, ang boses ay matatag at malinaw, umalinggaw sa buong paligid. Alam kong marami kayong narinig na kwento sa mga nakalipas na araw. Marami kayong tanong. At marami sa inyo ang nanghusga. Tumingin siya kay Theo. Ang lalaking ito, si Theo, ay mananatili dito sa Hacienda Miramonte. Siya ay nasa ilalim ng aking proteksyon. Ang sinumang hindi rumespeto sa kanya ay hindi rin rumerespeto sa akin. At ang sinumang hindi rumerespeto sa akin ay walang lugar sa aking pamamahala. Maliwanag ba? Walang umimik. Ngunit ang mensahe ay malinaw na naihatid. Isang linya ang kanyang ginuhit sa buhangin. Pumili kayo kung saang panig kayo. Ang deklarasyong iyon ay isang malakas na sampal hindi lang sa mga manggagawa, kundi sa lahat ng kanyang mga kaaway. At ang ganti ay mabilis at walang awa. Ang unang dumating ay ang tawag mula sa kanyang ama. Hindi na ito galit. Ang boses nito ay malamig at walang emosyon na mas nakakatakot pa. Binigyan kita ng pagpipilian, Arabella. At pinili mo ang daan mo. Papa, pakiusap, makinig ka. Hindi. Ikaw ang makinig, putol nito. Simula ngayon, huwag mo nang ituring ang sarili mo bilang isang sarmiento. Lahat ng suporta mula sa korporasyon, pinansyal, legal, lahat ay ititigil na. Mag-isa ka. Good luck sa pagpapatakbo ng isang hacienda na walang pera. Click. Nabitawan ni Ara ang telepono. Parang may isang haligi na bumagsak sa loob niya. Itinakwil siya. Itinakwil siya ng sarili niyang ama. Sumunod ang mga email. Isa-isa. From Golden Bean Traders. Subject, cancellation purchase order negatibo, 4,451. From CAF de Manila Group. Subject, termination a supply contract. From Highlands Coffee Exporters. Subject, urgent, pull out, debit consignments. Ang mga pinakamalaki niyang kliyente. Ang mga kontratang bumubuhay sa hacienda. Lahat ay nawawala na parang mga kastilyong buhangin na tinatangay ng alon. Alam niyang kagagawan ito ni Congressman Montenegro. Isang simpleng tawag mula sa isang makapangyarihang tao, at ang kanyang negosyo ay durug-durug na. Dumating si Victor sa kanyang opisina, hindi na nag-abalang kumatok. May dala itong isang folder. Kawawa ka naman, pinsan, sabi nito, ang boses ay puno ng peking awa. Inilapag nito ang folder sa kanyang lamesa. Ito ang mga pinakabagong bill mula sa mga supplier. Lahat sila, hinihingi na ang bayad. In cash. At ito naman, kumuha ito ng isa pang dokumento, ang notice mula sa bangko. Malapit nang ma-foreclose ang hacienda kung hindi tayo makakabayad. Tinitigan ni Ara ang mga papel. Mga numero na sumasayaw sa harap ng kanyang mga mata. Mga utang. Mga babala. Ang katapusan. Ang gulo, no, sabi ni Victor, umupo sa silyang nasa harap niya. Pero gaya ng sinabi ko, may paraan pa para ayusin to. Pumirma ka lang dito, itinulak nito palapit sa kanya ang isang kasulatan. Deed of sale. Aalisin ko lahat ng sakit ng ulo mo.
Tumingala si Ara mula sa mga papel at tinitigan si Victor. Ngayon, malinaw na ang lahat. Ito ang plano nito mula pa sa simula. Umiti siya, isang ngiting walang kagalakan. Kahit kailan, hindi magiging sayo ang Miramonte, Victor. Nawala ang ngiti sa mukha ni Victor. Kung hindi magiging sa akin, hindi rin to magiging sayo. Pababagsakin ko to kasama mo. Tumayo ito at padabog na lumabas ng opisina. Naiwan si Ara na mag-isa sa kanyang malaking opisina na ngayon ay parang isang kulungan. Ang bigat ng mundo ay nasa kanyang mga balikat. Ang mga pader ay tila papalapit sa kanya. Wala siyang pamilya. Wala siyang pera. Wala siyang kliyente. Lahat ay nawala. Napatungo siya sa kanyang lamesa at sa unang pagkakataon, hinayaan niyang bumagsak ang kanyang mga luha. Isang iyak ng pagod, ng sakit, ng kawalan ng pag-asa. Narinig niyang bumukas ang pinto. Inangat niya ang kanyang ulo, inaasahang si Victor ulit iyon. Ngunit si Theo ang nakatayo roon. Ang mukha nito ay puno ng sakit at pag-aalala habang pinapanood siya. Lumapit ito at tumayo sa harap ng kanyang lamesa. Ara, di. Umalis ka, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Tingnan mo ang nangyari. Tingnan mo ang ginawa mo. Alam niyang hindi ito makatarungan. Alam niyang hindi ito kasalanan ni Theo. Pero ang sakit ay kailangan ng masisisi. Tumingin si Theo sa mga papeles sa lamesa, sa mga notis ng pagkansela, sa mga bill. At pagkatapos ay tumingin ito sa kanya. Siguro, T. Sabi nito, ang boses ay basag. Tama nga sila. Pasanin lang ako sa buhay mo. Ang mga salitang iyon ay parang isang sampal na gumising kay Ara. Itinaas niya ang kanyang tingin, at sa mga mata ni Theo, nakita niya ang sarili niyang pagdududa, ang sarili niyang sakit, na nakikita niya pabalik. At sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago sa loob niya. Ang apoy na akala niya inamatay na ay muling nagliyab. Hindi. Hindi ito ang katapusan. Ito pa lang ang simula. Ang mga salita ni Theo ay lumutang sa hangin sa pagitan nila, mabigat at puno ng kasalanan. Pasanin lang ako sa buhay mo. Pinunasan ni Arabella ang kanyang mga luha. Dahan-dahan siyang tumayo, ang pagod at sakit sa kanyang mukha ay napalitan ng isang bagay na matagal nang hindi nakikita ni Theo, isang mapanganib na determinasyon. Naglakad siya paikot sa kanyang lamesa at huminto sa harap mismo ni Theo. Tinitigan niya ito sa mata. Mali ka, sabi niya, ang boses ay mahinahon ngunit matatag. Hindi ka pasanin. Ikaw ang dahilan kung bakit ako lalaban. Nagulat si Theo sa kanyang mga sinabi. Pero, Ara, ang pamilya mo, ang negosyo nawala ang lahat dahil sa akin. Nawala ang mga iyon dahil sa kasinungalingan at kasakiman ng ibang tao, pagtatama ni Ara. Hindi dahil sa'yo. Hinawakan niya ang mga kamay ni Theo. Ang mga kamay nito ay magaspang at puno ng kalyo, ngunit para sa kanya, ang mga ito ay simbolo ng katatagan at katapatan. Kung guguho man ang mundo ko, Theo, gusto kong kasama ka sa pagbagsak nito. At kung babangon man ako muli, gusto kong kasama kang tumayo. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ara ang pagbagsak ng pader na matagal nang itinayo ni Theo sa paligid ng kanyang puso. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mga mata nito, isang luha ng pasasalamat, ng pag-asa. Hindi kita iiwan, Ara, sabi nito, ang boses ay puno ng panunumpa. Hinding-hindi. Ang gabing iyon ay hindi na tungkol sa pag-iyak o pagsisisi. Ang gabing iyon ay naging simula ng kanilang laban. Inilabas ni Ara ang lahat ng dokumento na mayroon siya, mga lumang report ng pulisya tungkol sa aksidente, mga kopya ng testimonya, mga newspaper clippings. Inilatag nila ang lahat sa sahig ng opisina. Kailangan nating balikan ang lahat mula sa simula, sabi ni Ara. Kailangang mayroon silang pinalampas. Isang maliit na detalye. Magdamag silang nagbasa. Si Theo, na sa wakas ay handa nang harapin ang kanyang nakaraan, ay ikinuwento ang bawat detalye ng gabing iyon na naaalala niya. Si Ara naman, gamit ang kanyang matalas na isip na sanay sa pagsusuri ng mga kontrata at numero, ay hinimay ang bawat salita sa mga ulat. Sabi dito, ang resulta ng investigasyon ay accidental due to mechanical failure, basa ni Ara. Pero wala silang sinabi kung ano ang eksaktong mechanical failure. Ang preno, sabi ni Theo. Bigla na lang itong hindi kumagat. Parang inapakan ko ang hangin.
Bago ang araw na iyon, may napansin ka bang kakaiba sa sasakyan? Nag-isip si Theo ng malalim, pilit na binabalikan ang bawat sandali. Wala. Maayos ang lahat. Ipinatingin ko pa nga yon sa isang talyer isang linggo bago ang aksidente para sa regular check-up. Sino ang huling humawak ng sasakyan bukod sa'yo? Tanong ni Ara. Biglang nanlaki ang mga mata ni Theo. May isang alaala na biglang bumalik, isang eksena na matagal na niyang ibinaon dahil sa galit. Si Victor, sabi niya, halos pabulong. Anong si Victor? Isang araw bago ang aksidente, paggunita ni Theo, pumunta siya sa office ko. Nagtalo kami. Tungkol kay Isabel. Sinabi niyang hindi ako karapat-dapat para sa kanya. Na pera lang ang habol ko. Nagkasagutan kami. Bago siya umalis, sinabi niya, magsisisi ka, De La Cruz. Tandaan mo yan. Nanlamig ang dugo ni Ara. Nasaan ang sasakyan mo noong araw na yon? Nakapark sa labas ng office building. Isang public parking lot. Isang posibilidad. Isang nakakatakot na posibilidad ang nabubuo sa isipan ni Ara. Nagpatuloy sila sa pagbabasa. Hating gabi na nang mapansin ni Ara ang isang bagay na nakatago sa isang maliit na talata sa testimonya ng isa sa mga unang rumesponding pulis. Ayon sa isang mangingisda na nasa lugar, may isa pang sasakyan na mabilis na umalis mula sa lugar ng pinangyarihan ilang minuto matapos marinig ang malakas na kalabog. Ngunit dahil sa dilim at sa layo, hindi niya nakita ang plaka o ang modelo ng sasakyan. Theo, tingnan mo to, sabi ni Ara, itinuturo ang talata. Binasa ito ni Theo. Hindi ito nabanggit sa akin noon. Itinuring lang itong unreliable testimony dahil lasing daw ang mangingisda. Pero paano kung hindi siya lasing, sabi ni Ara? Paano kung mayroon niyang ibang tao doon? Ang piraso ng puzzle ay nagsisimulang magkabit-kabit. Ang pagbabanta ni Victor. Ang pampublikong parking lot. Ang misteryosong sasakyan na umalis sa crime scene. Ang mekaniko, biglang sabi ni Theo. Ang mekaniko na nag-inspeksyon sa sasakyan ko pagkatapos ng aksidente. Siya ang nagsabi na faulty brake lines daw ang dahilan. Nasaan ang report niya? Hinanap nila ito sa bunto ng mga papeles. At nakita nila. Isang maikling ulat na pirmado ng isang Kiramon Mangmon Reyes. Siya ba yung mekaniko na pinagdalhan mo para sa check-up? Tanong ni Ara. Umiling si Theo. Hindi. Ibang mekaniko yon. Itong si Mangmon siya ang kinuha ng mga investigador. Tinitigan ni Ara ang pangalan. Ramon Mangmon Reyes. Kailangan natin siyang mahanap, sabi ni Ara, ang mga mata ay nagliliyab sa bagong pag-asa. Siya ang susi sa lahat ng ito. Nagkatinginan sila ni Theo. Ang pagod at kawalan ng pag-asa na bumabalot sa kanila kanina ay napalitan ng isang pinag-isang layunin. Ang dilim ay hindi pa tuluyang nawawala, ngunit sa wakas, may nakikita na silang isang maliit na sinag ng liwanag. Nagsimula ang kanilang paghahanap. Sa tulong ni Mang Ben, na nanatiling tapat kay Ara, nalaman nila na si Mang Mon ay matagal nang umalis sa dati niyang talyer sa Batangas matapos makatanggap ng malaking halaga ng pera. Walang nakakaalam kung nasaan na ito. Parang naglaho na parang bula, maam, sabi ni Mang Ben. Ngunit hindi sumuko si Ara. Kung may isang bagay siyang natutunan sa pagpapatakbo ng negosyo, iyon ay ang lahat ng tao ay may iniiwang bakas. Ginamit niya ang natitira niyang pera para umupa ng isang private investigator. Pagkatapos ng 2 araw, dumating ang balita. Natagpuan si Mang Mon. Nagtatago sa isang maliit na bayan sa Quezon, namumuhay ng simple. Ito na yon, Theo, sabi ni Ara, habang hawak ang papel na may address ng mekaniko. Pupuntahan natin siya. Tumingin si Theo sa kanya, ang mukha ay isang halo ng takot at pag-asa. Ito na ang pagkakataon niyang linisin ang kanyang pangalan, ngunit ito rin ang maaaring magdala sa kanila sa mas malaking panganib. Hinawakan ni Ara ang kanyang kamay. Sabay nating haharapin to. Tumango si Theo, ang determinasyon ay bumalik sa kanyang mga mata. Sabay. Ang bayan sa Quezon ay maliit at tahimik, isang lugar na perpekto para sa isang taong gustong magtago. Para kay Mateo, ang bawat kilometrong nilakbay nila palayo sa Hacienda Miramonte ay nagpapabigat sa kanyang dibdib. Papalapit na sila sa katotohanan at kasabay nito, papalapit din sila sa panganib.
Natagpuan nila ang bahay ni Mang Mon sa dulo ng isang makipot na eskinita. Isa itong maliit na bahay na yari sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero, na may isang bakuran kung saan nakatambak ang mga luma at kinakalawang na piyesa ng sasakyan. Isang matandang lalaki ang lumabas, payat at may makapal na salamin sa mata. Siya si Mang Mon. Nang makita niya si Theo, ang mukha niya ay agad na namutla. Sino kayo? Anong kailangan nyo? Tanong nito, ang boses ay nanginginig. Mang Mon, simula ni Ara, ang boses ay kalmado ngunit may diin. Kailangan lang po naming magtanong tungkol sa isang aksidente, 5 taon na ang nakalipas. Isang kotse na pag-aari niya. Itinuro niya si Theo. Agad na umiling si Mang Mon, ang mga mata ay puno ng takot. Wala akong alam dyan. Matagal na iyon. Umalis na kayo. Akmang isasara na nito ang pinto nang magsalita si Theo. 5 taon, Mang Mon, sabi ni Theo, ang boses ay basag. 5 taon akong nabuhay na parang isang multo. 5 taon kong pinaniwalaan na kasalanan ko ang lahat. Dahil sa isang pirasong papel na pinirmahan mo. Natigilan ang matanda. Tumingin ito kay Theo, at sa isang saglit, nakita ni Theo ang isang kislap ng awa at pagsisisi sa mga mata nito. Hindi niya naiintindihan, sabi ni Mang Mon, halos pabulong. Makapangyarihan ang mga taong iyon. Papatayin nila ako. Ang pamilya ko. Mas makapangyarihan ba sila kaysa sa konsensya mo? Tanong ni Ara. Hindi kami narito para saktan ka, Mang Mon. Narito kami para sa katotohanan. At poprotektahan ka namin. Ipinapangako ko yan. Ang pangako ni Ara, na sinabi ng may buong katatagan, ang tila nagpabago sa isip ng matanda. Pinapasok sila nito sa kanyang maliit na sala. Nanginginig, ikinuwento ni Mang Mon ang lahat. Pinuntahan ako ng isang lalaki gabi-gabi matapos ang aksidente, sabi nito. Isang binatang mukhang mayaman. Sinabi niyang kailangan kong sabihin na sira talaga ang preno ng sasakyan. Binigyan niya ako ng pera. Malaking pera. Sapat na para magsimula ulit ang pamilya ko sa malayo. Sabi niya, kung magkakamali ako ng salita, hindi nasisikatan ng araw ang mga anak ko. Sino ang lalaking yon, Mang Mon? Tanong ni Theo, ang puso ay kumakabog. Hindi ko alam ang pangalan. Pero ang itsura niya hindi ko malilimutan. Inilabas ni Ara ang kanyang cellphone at ipinakita ang isang litrato. Isang litrato ni Victor na nakuha niya mula sa social media. Siya ba? Tumingin si Mang Mon sa litrato. Tumango ito, ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Siya nga. Siya nga, yon. Bumagsak ang balikat ni Theo. Ang hinala ay naging katotohanan. Hindi ito isang aksidente. Ito ay isang pagpatay. At ang lalaking nasa likod nito ay ang sariling pinsa ng babaeng minamahal niya. Kinagabihan, bumalik sila sa hasyenda. Ang kanilang mga isip ay abala sa pagpaplano. Ngayon na hawak na nila ang testimonya ni Mang Mon, kailangan nila ng isang bagay pa, ang pag-amin mismo ni Victor. Kailangan natin siyang isahan, sabi ni Ara. Kailangan nating painitin ang ulo niya hanggang sa siya na mismo ang magsabi ng lahat. Naghanda sila. Itinago ni Ara ang isang maliit na voice recorder sa ilalim ng kanyang lamesa sa opisina. Nagpadala siya ng isang misteryosong text message kay Congressman Montenegro at sa kanyang ama, sinasabing may mahalaga siyang ibubunyag sa hasyenda kinabukasan. Kinabukasan, ipinatawag ni Ara si Victor sa kanyang opisina. Pumasok si Victor na may ngisi sa labi. Ano na naman to, Ara? Susuko ka na ba? Umupo ka, Victor, sabi ni Ara, ang boses ay malamig na parang yelo. Sa tabi niya, nakatayo si Theo. Sa unang pagkakataon, hindi ito nakayuko. Nakatingin ito ng diretso kay Victor, ang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot, kundi ng isang tahimik na galit. Alam na namin, sabi ni Theo. Nawala ang ngisi sa mukha ni Victor. Anong pinagsasasabi niyo? Si Mang Mon Reyes, pagpapatuloy ni Ara. Ang mekaniko na binayaran mo para magsinungaling. Nakausap na namin siya. Nagbago ang kulay ng mukha ni Victor. Ang pagiging kampante ay napalitan ng bahagyang kaba. Wala akong kilalang Mon Reyes. Gawa-gawa niyo lang yan. Talaga ba? Sabi ni Theo, ang boses ay tumataas. Hindi mo ba naaalala ang sinabi mo sa akin sa parking lot ng opisina ko, isang araw bago mamatay si Isabel?
Magsisisi ka, De La Cruz. Yan ba ang paraan mo ng pagpaparamdam ng pagsisisi, Victor? Ang sirain ng preno ng sasakyan ko. Baliw ka na, sigaw ni Victor, tumatayo. Wala kayong pruweba. May pruweba kami, Victor, sabi ni Ara, itinuturo ang recorder na nakatago. Pero mas gusto naming marinig mula sa'yo. Bakit mo ginawa iyon? Dahil ba sa hasyenda? Dahil sa inggit mo sa akin? Natawa si Victor, isang tawang puno ng kabaliwan. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng natanggal. Ang hasyenda? Simpleng bagay lang yan, sabi niya. Ginawa ko yon dahil kay Isabel. Akin siya. Akin lang dapat siya. Natigilan si Ara at Theo. May relasyon kami ni Isabel bago ka pa dumating sa buhay niya, Mateo, pag-amin ni Victor, ang mga mata ay nanlilisik. Pero nang dumating ka, iniwan niya ako. Pinili ka niya. Isang hamak na arkitekto na walang yaman. Ako, isang imperial, ipinagpalit sa isang tulad mo. Sinubukan ko siyang bawiin. Pero matigas siya. Kaya naisip ko, bibigyan ko siya ng leksyon. Isang maliit na aksidente lang sana. Isang pagkasira ng sasakyan para matakot siya at bumalik sa akin. Pero hindi ko inakala na mahuhulog kayo sa bangin na yon. At nang makita kong ikaw lang ang nakaligtas, pagpapatuloy niya, lumalapit kay Theo na may galit sa mga mata, lalo akong nagalit. Dapat ikaw ang namatay. Dapat ikaw ang nawala. Kaya nang makita kita dito sa hasyenda, na masaya at may ara ka na, hindi ko matanggap. Kailangan mong pagbayaran ang lahat. Kailangan mong maranasan ang naranasan ko. Tumingin siya kay Ara, ang mukha ay puno ng pagkamuhi. At ikaw, ang reyna ng Miramonte. Palagi na lang ikaw ang bida. Ikaw ang paborito. Panahon na para bumagsak ka. Humalakhak siya ng malakas. Ako nga. Dapat lang mamatay ang babaeng yon. At dapat ay sumama ka na rin sa kanya. Click! Isang tunog ng pagbukas ng pinto. Sabay-sabay silang lumingon. Nakatayo sa may pintuan ang dalawang pulis. Sa likod nila, si Congressman Montenegro, ang mukha ay isang maskara ng pangingilabot at hindi makapaniwalang sakit. At sa likod niya, ang ama ni Ara, ang mukha ay puno ng pagsisisi at kahihiyan. Narinig nila. Narinig nila ang lahat. Ang pag-amin ng demonyo. Ang halakhak ni Victor ay biglang naputol. Ang kanyang mukha, na kanina lang ay puno ng galit at pagmamalaki, ay napalitan ng isang hindi makapaniwalang takot. Tumingin siya mula sa mga pulis, patungo kay Congressman Montenegro, at sa huli, sa ama ni Arabella. Parang isang hayop na nasukol. Walang nagsalita. Ang tanging maririnig sa opisina ay ang mahinang tunog mula sa voice recorder sa ilalim ng lamesa, isang tahimik na saksi sa lahat ng kasinungalingan na sa wakas ay nabunyag na. Ang unang gumalaw ay ang mga pulis. Dahan-dahan silang lumapit kay Victor. Victor Imperial, inaaresto ka namin para sa pagpatay kay Isabel Montenegro at sa attempted murder kay Mateo de la Cruz, sabi ng isa sa mga pulis habang inilalabas ang posas. Hindi. Hindi totoo yan. Pinilit nila ako, sigaw ni Victor, nagpupumiglas habang pinopusasan ang kanyang mga kamay sa likod. Tumingin siya sa ama ni Ara. Tito, tulungan niyo ako. Pamilya tayo. Ngunit ang ama ni Ara ay umiling lang, ang mga mata ay puno ng pagkadismaya at kahihiyan. Wala na akong pamilyang mamamatay tao. Habang dinadala si Victor palabas ng opisina, ang kanyang mga sigaw ay unti-unting humina hanggang sa tuluyan ng nawala, nilamon ng katahimikan ng hasyenda. Ang katahimikang naiwan ay mas mabigat pa kaysa sa ingay kanina. Si Congressman Montenegro, ang lalaking puno ng galit at paghihiganti, ay dahan-dahang lumapit kay Theo. Ang kanyang mukha, na laging matigas, ay ngayon ay basag na. Patawad, sabi nito, ang boses ay garalgal. Patawad, iho. Sa loob ng 5 taon, ang galit ko ay nasa maling tao. Inakala kong ikaw ang halimaw, pero ang totoo, ang halimaw ay nasa tabi ko lang pala. Patawarin mo ako sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Tumango lang si Theo, hindi makapagsalita. Ang bigat na pasan niya sa loob ng 5 taon ay tila biglang gumaan. Pagkatapos ay bumaling ang kongresista kay Ara. At sa'yo, Yunel Sarmiento. Utang ko sa'yo ang katotohanan. At ang kapayapaan ng aking anak.
Yumuko ito ng bahagya bago tumalikod at tahimik na umalis. Ang natira na lang sa silid ay si Ara, si Theo, at ang kanyang ama. Lumapit ang ama ni Ara sa kanya, ang mga mata ay namumula. Anak T. Hindi niya natapos ang sasabihin niya. Niyakap na siya ni Ara. Isang yakap ng pagpapatawad. Patawarin mo ako, Ara, sabi ng kanyang ama, humahagulgol sa balikat niya. Naging bulag ako sa pera at sa pangalan ng pamilya. Nakalimutan ko kung ano ang pinakamahalaga. Ang sarili kong anak. I'm so proud of you. I'm so proud. Nang maghiwalay sila ng yakap, tumingin ito kay Theo. At sayo, iho, walang salita ang sapat para humingi ng tawad. Pero sana, balang araw, mapatawad mo ang isang matandang tulad ko. Ngumiti si Theo. Isang ngiting totoo at magaan. Wala na po yon, sir. Ang mahalaga ay ang ngayon. Ang mga sumunod na linggo ay naging panahon ng paghilom. Ang balita tungkol sa pag-aresto kay Victor at sa tunay na nangyari ay kumalat na parang apoy, nililinis ang pangalan ni Theo at ng Hacienda Miramonte. Ang mga kliyente na dating tumalikod ay isa-isang bumabalik, humihingi ng paumanhin. Ang pamilya Sarmiento ay muling nabuo, mas matatag dahil sa pinagdaanan. Muling nagkaroon ng buhay ang hacienda. Ang mga tawa ng mga manggagawa ay muling umalingaw sa mga taniman. Ang mga puno ng kape, na inalagaan ng pagmamahal ni Theo, ay namunga ng sagana, na para bang nagagalak din sa bagong simula. Isang umaga, habang ang araw ay sumisikat pa lang sa likod ng mga bundok, inakyat ni Ara at Theo ang pinakamataas na burol sa hacienda. Ang hamog ay unti-unti pang nawawala, inilalantad ang isang tanawing puno ng berde at ng pag-asa. May dala si Theo na isang tray na may 2 tasa ng bagong timplang kape. Ang aroma nito ay humahalo sa sariwang hangin ng umaga. Inabutan niya ng 1 tasa si Ara. Magkadikit ang kanilang mga daliri ng sandali at ang init na naramdaman nila ay hindi na nakakagulat. Ito ay pamilyar na, isang init na parang tahanan. Ang unang ani mula sa mga puno na iniligtas mo, sabi ni Ara, nakangiti habang inaamoy ang kape. Sumimsim sila pareho habang pinapanood ang araw na tuluyang magpakita. Katahimikan. Isang payapang katahimikan. Ano ng lasa? Tanong ni Theo, nakatingin sa kanya, ang mga mata ay hindi na malungkot, kundi puno na ng liwanag. Tumingin si Ara sa malawak na taniman sa ibaba nila, sa mansyon, sa mga taong nagsisimula na sa kanilang araw. At pagkatapos ay tumingin siya kay Theo, sa lalaking nagturo sa kanya kung paano magtiwala, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa sarili niya. Ngumiti siya, isang ngiting nagmumula sa puso. May lasa ng tiwala, sagot niya. At ng bagong umaga. Hinawakan ni Theo ang kanyang kamay at magkasama, pinanood nila ang paggising ng kanilang mundo. Ang nakaraan ay isang aral na. Ang hinaharap ay isang blankong pahina. At ang kasalukuyan ay 1 tasa ng kape, mainit, matapang at perpekto. At dito nagtatapos ang kwento ni na Arabella at Mateo, sa isang umagang mailasa ng tiwala at walang hanggang pag-asa. Maraming salamat, mahal naming mga tagapakinig, sa pagsama ninyo sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa madulas na kalsada sa bundok hanggang sa huling sinag ng araw sa Hacienda Miramonte, naging karangalan namin ang ibahagi sa inyo ang kwentong ito. Habang isinusulat ko ang bawat salita, naramdaman ko ang takot ni Ara, ang bigat na pasa ni Theo, at ang unti-unting paghilom ng kanilang mga puso. Naging paalala ito sa akin na ang buhay, tulad ng kapeng barako, ay minsan ay mapait at matapang, ngunit sa huli, ang init at tapang din nito ang gumigising sa ating diwa. Sana, ang kwento ni Ara at Theo ay mag-iwan sa inyo ng isang mahalagang aral, na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatakot sa nakaraan at hindi sumusuko sa anumang pagsubok. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng tiwala, kahit mahirap, pagpapatawad kahit masakit, at paghahanap ng lakas sa piling ng isa't isa. Nais naming marinig ang inyong mga saloobin. Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Anong aral ang inyong napulot? Huwag kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong mga boses ang nagsisilbing inspirasyon sa amin. Muli, mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat. Hanggang sa susunod nating kwento. Nagmamahal. Sweet Kilig.